Dahil sa iyo, nasira ang pamilya namin. Ganyan ang sinabi nila bago lumipat ang sapatos ng asawa ko papunta sa aking sinapupunan. 9 na buwan na akong nagdadalang taon nun. Bumaksa ako sa malamin na sahi. Niyaka ko ang aking tiyan. Ang anak ko, parang awan yun na ang anak ko. Nun din ay sinabunutan akong king biyan ng babae. Sino kang magrakas loob na magdala ng babaeng anak sa pamamahay na ito? Gumagapang ang pulang dugo sa makinis na sahi ng kanilang mansyon. Nagsimula ang lahat ng ito 3 taon na ang nakalilipas. Ako ay naging manugang ng isang kilalang kongresista dito sa Maynila. 500 tao ang dumalo sa aming kasal. Sa panik ko, 12 lamang kami, kabilang na ang aking amang pilay. Ang lahat ng natitira ay makatauhan, kasamahan sa politika at mga negosyanteng kakilala ng aking biyenan. Doon ko lamang naintindihan kung gaano kabigat ang kapangyarihan ng isang kongresista. Ang boses ng aking biyenang lalaki habang nagbibigay ng mensahe ay dumadagundong. Ngayong gabi, tinatanggap natin ang isang mahalagang manugang. Siya ang magdadala ng tagapamana ng ating angkan. Akala ko nun ay isang basbas ang salitang iyon. Hindi ko alam na ang salitang tagapamana ay isang matibay na lubid na sasakal sa aking likhabang buhay. Unang gabi namin nun bilang maasawa. Matapos ang handaan, kinausap ako ng aking biyenang babal. Ang asawa kong si Carlos ay umalis kasama ang kanyang makaibigan para mainuman. Hinawakan ni Doña Camela ang aking makamay. Naisip ko pa naman, marahil ay mabait ang ginang na ito. Clara, anak, 3 henerasyon na tayo nakakaroon lamang ng iisang anak na lalaki. Alam mo ba iyon? Tumango ako, ibig sabihin, alam mo kung ano ang tungkulin mo, lalaki. Kailangan natin ng lalaki. Ang kanyang kamay ay hindi nagbibigay ng init. Pilit niya itong idinidiin sa aking balat. Halos bumaon ang kanyang kuko. Opo ina, tanging iyon lamang ang naisagot ko. Lumipas ang 6 na buwan ngunit hindi pa rin ako nadadalang tao. Nasimula na ang pasaring, hindi ka ba kumakain ng mayos? Baka nanlalami ang iyong sikmura. Pasapit na 5 buwan, sinisina nila ako. Kapag hindi nabubuntis ang babae, laging babae ang may kasalanan sa pamamahay na iyon. Kahit minsan ay hindi niya naisipang ipasuri ang kanyang sariling anak. Naglihim ako at nagtungo sa pagamutan upang magpasuri. Ayos naman ang lahat sa akin, walang problema. Ngunit nang pakiusapan ko si Carlos na magpasuri rin, nagalit siya ng husto. Bakit ako? Ikaw ang may depekto, hindi ako. Nag-iba si Carlos. O marahil ay ganito talaga siya at bulak lamang ako nung kami ay makasintahan pa, dati ay napakalambing niya. Binubuksan niya ang pinto para sa akin, binubuhat ang aking manggagamit at lagi siyang tumatawag. Ngunit na makasal kami, nawala ang lahat. Nabaon siya sa politika ng kanyang ama, sa mga papupulong, sa mga handaan. Wala ako sa mundo niya. Ako ay naging isang kasangkapan lamang para magluwal ng tagapagmana. Ang tanging ligaya ko lamang tuwing Sabado ay ang pagtakas patungo sa maliit na tindahan sa labas ng aming subdivision para bumili ng isang tiket sa loterya, 20 piso. Sa buong linggo, iyon lang ang sandali na pakiramdam ko ay may ginagawa ako para sa sarili ko. Hindi ko inasahang mananalo ako. Ang maliit na piraso ng papel na iyon ay nagsisilbing pahingahan ng aking isipan. Isang araw na huli ako ni Doña Carmela. Kinuha niya ang papel sa aking kamay nang makita niya kung ano ito, nandiri ang kanyang mukha. Ano ito? Loterya? Isang manugang ngang kongresista bumibili ngang loterya sa kanto? Wala kang hiya. Nilukot niya ang papel at itinapon sa basurahan. Nang hinayang ka ba sa 20 piso? Gamitin mo ang prangiyan para mapatingin uli sa doktor. Wala akong nagawa kundi tumiti sa nilukot na papel sa basurahan para akong nanalamin. Ganun ang tingin nila sa akin, isang basurang papel na nilukot at itinapon.
Nang gabing iyon, kinuha ko ang papel mula sa basurahan at inipit sa aking pitaka. Iyon lang ang tanging paari ko sa mundong ito. Ang kaysa isang tao na napakita sa akin ng haba sa bahay na iyon ay si Aling Nina, ang aming kasambahay na 15 taon nang naninilbihan doon. Tahimik lamang siya na kayuko kapa nandiyan ang donya. Ngunit kapa hating gabi at maisa akong umiyak sa kusina, palihim siyang lumalapit. Wala siyang sinasabi, ngunit naglalapa siya ng hiniwang mangga o mainit na lugaw sa aking harapan. Kainin mo ito anak, walang makakaalam. Napakasarap pakinggan ng nga salitang iyon. Salop nga napakalaking mansyong iyon na parang isang gintong hawla, siya lang ang naalo sa akin ng pagkain na may kasamang malasakit. Isang gabi, tumawag ako sa aking ama sa probinsya. May katagalan bago niya, sinagot ang telepono dahil mahina na ang kanyang pandinig. Sino ito? Tay? Ako po ito, si Clara. Anak, kamusta ka na? Kumakain ka ba ng maayos? Ngumiti ako kahit tumutulo ang luha ko. Opo tay, ayos na ayos po ako dito. Mababait po sila sa akin. Kayo po, kamusta ang tuhod ninyo? Nasinungaling ako at alam kong nasinungaling din siya nang sabihin niyang hindi na sumasakit ang kanyang binti at nakakapatanim pa siya ng maayos. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo na ako ay sinisigawan, binabaliwala at hindi itinuturing na tao. Wala siyang pera at matanda na. Kung malalaman niya ang sinasapi ko, baka atakihin siya sa puso. Lumipas ang 2 taon na parang impyerno, ngunit dumating ang isang himala na dalang tao ako, umiyak ako sa banyo ng pagamutan, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, makakahinga na ako. Nang malaman nilang buntis ako, bago ang ihip ng hangin. Umiyak si Doña Carmela habang hawa ang kamay ko. Maraming salamat Clara, pati ang biyenan kong kongresista ay ngumiti, mabuti, may bagong dugo na sa ating pamilya. Niyakap ako ni Carlos. Biglang naging mainit ang lahat. 7 buwan iyon ng kapayapaan. Binigyan nila ako ng masasarap na pagkain, nga mamahaling gamot, ngunit lahat pala ay may hangganan. 5 buwan ng aking pagbubuntis, araw ng malalimang pagsusuri. Sumama ang aking biyenang babae. Tuwang-tuwa siya habang nasa labas kami ng silid. Ngayon natin malalaman ang kasarian niya. Sigurado akong lalaki iyan. Mag-isip na tayo ng pangalan. Pumasok kami sa silid. Tiningnan ng doktor ang makina at masayang ngumiti. Binabati ko kayo, ginang, isang malusog na batang babae. Babay. Ngumiti ako. Walang kaso sa akin kung babae o lalaki, basta malusog. Naramdaman ko ang paggalaw ng bata sa aking sinapupunan. Anak ko siya. Ngunit napansin kong biglang tumahimik ang paligid. Paglingong ko, namumutla si Doña Carmela. Nanginginig ang kanyang magalabi. Nakakuyom ang kanyang magakamaw sa kanyang hita. Ang mamatang kanina lang ay puno ng saya ay naging yelo. Walang sabi-sabi, tumayo siya at lumabas ng silid. Natigilan ang doktor. Ako rin. Ngunit mas nangingibabaw ang takot sa dibdib ko. Tapos na ang kapayapaan ko. Sa sasakyan pawi, walang nasasalita. Pagdating sa bahay, dumiretso ang biyenan ko sa silid aklatan ng kanyang asawa. Maya-maya, narinig ko ang malakas na pagbaksak ng kamay sa lamesa. Gabi noon nang umuwi si Carlos, kinausap siya ng kanyang ina. Nasa kusina ako nahuhugas ng pinggan pero dinik na dinik ko ang lahat. Babae raw. Ang boses ng biyenan ko ay parang gumagapang sa sahig. Babae. Natahimik si Carlos. Paano natin gagawa ng paraan ito? 5 buwan pa lang naman. Hindi pa huli ang lahat. Natigil ako sa pahugas. Ano raw? Paano hindi pa huli ang lahat? Ibig bang sabihin ay ipapapatay nila ang bata sa sinapupunan ko? Ang aking anak na naghihinga at gumagalaw sa luko? Gusto kong mabitawan ang pinggan sa takot pero pinigil ko. Baka kung anong gawin nila sa akin, kapag nalaman nilang nakikinig ako.
Ina, wala na tayo sa lumang panahon. Paano ko naman gagawin iyan? Sabi ni Carlos. Anong paano? Walang puwang ang babae sa ating pamilya. Sino mamana ng posisyon ng ama mo? Gawan mong paraan. At ang sagot ni Carlos, ang asawang nangakong mamahalin ako habang buhay, ang ama ng batang dinadala ko, sige susubukan kong kausapin siya. Kinabukasan ng umaga, ipinatawa ako ni Doña Carmela sa kanyang silid. May isang makapal na sobrang puti sa ibabaw ng lamesa. Ito ang bayad para sa pagamutan. Hindi pa huli ang lahat. Ipalaglak mo iyan at magsimula tayo ulit. Tinitigan ko ang sobre. Iyon ba ang halaga ng buhay ng aking anak? Umiling ako. Hindi po. Lumaki ang matang ginang, ano? Hindi ko po ipapalaglak ang anak ko. Nanginginig ang boses ko, nanginginig ang tuhod ko. Ngunit iyon lamang ang tanging bagay na hindi ko isusuko sa kanila. Ang anak ko, umalingaw ang isang malakas na tuno, sinampal niya ako, umugong ang aking pandinig, tila nasusuno ang aking pisgi. Sino kang sumuway sa utos ko? Sino ka ba sa pamamahay na ito? Hinawakan ko ang aking pisngi at tumiti sa kanya. Totu, wala akong kwenta sa bahay na ito, ngunit ina akong batang ito, saktan niyo na po ako kung gusto niyo, ngunit hindi ko ipapapatay ang aking anak. Nandilat ang kanyang mata. Matagal siyang nakatiti sa akin bago siyang umising ang nakakakilabot. Sige, kung ganyan katigas ang ulo mo, panindigan mo. Tingnan natin kung ano ang kahihinatnan mo kapag iniluwal mo ang babaeng iyan dito. Padabo niyang isinara ang pinto. Nanatili akong nakatayo, hindi makagalaw. Naramdaman ko ang munting sipa sa aking tiyan. Buhay siya, niyakap ko ang aking sarili at umiyak ng walang tuno. Huwag kang maalala, anak. Ipagtatanggol kang ina mo. Bumalik ang aking impayano. Mas malala pa kaysa noon. Nawala ang pwesto ko sa hapak kainan. Bahala na ako maganak ng tira-tira. Walang bitamina, walang gatas. Nang lumaki ang tiyan ko hanggang 9 na buwan, mas lalo silang naging malupit. Pag-iwi ni Carlos, hindi niya ako kinikibo. Ang tingin niya sa akin ay punog ang pandidiri. Isang araw, lasing siyang dumating at bumulong habang dumadaan sa tabi ko walang kwenta. Parang naging hangin na lamang ako sa kanila. Gusto kong tumawa sa aking ama upang magmakaawan na iligtas niya ako, ngunit hindi ko magawa. Paano ko sasabihin na binubakbok ako at pinapatay? Sa gutom nga taong ito kung alam kong wala siyang kakayahang lumaban. Wala kaming salapi, wala kaming kapangyarihan. Dumating ang araw ng pagdiriwang para sa anibersaryo ng pagkamatay ng lola ng aking asawa. Isang napakalaking handaan na dapat ay kasambahay ang gumagawa. Ngunit inutos ni Doña Carmela na ako ang magluto ng lahat. Kailangan ang kamay ngang manugang upang maging malinis ang alay, wika niya nung gabi bago ang handaan. 9 na buwan na ang tiyan ko, namamaga ang aking paa, namimilipit ang aking likod sa sakit, ngunit bawal umangal sa mansyong ito. Alas 4 na madaling araw, nagsimula akong makiba na makar na makprito na istamang handa na makaminatamas. Habang napiprito, tumatasi ang mainit na mantika sa aking braso. Pinoprotektahan ko ang aking tiyan gamit ang isang makapal na apron. Tila puputok na ang ugat ko sa binti. Nanonood lamang si Doña Carmela mula sa labas ng kusina. Naghahanap ng mali. Suno ang isda, kulang sa asin ang sabaw. Ulitin mo. Opo, ina, iyon lamang ang sinasabi ko. Parang isang sirang plaka. Pagsapit ng hapon, 10 oras na akong nakatayo, biglang umikot ang paningin ko. Napakapit ako sa gilid ng lababo, nang hina ang aking matuhod at napaupo ako sa sahig, saglit lamang. Gusto ko lang kumuhang lakas. Eksaktong pagpasok ng biyenan ko, nakita niya akong nakaupo na mula siya sa galit. Anong ginagawa mo? Napapahinga ka? Huwag kang makinatadian dahil ang babae ang dala mo. Tumayo ka.
Pilit akong tumayo kahit nagdidilim ang paningin ko kasi kailangan kong mabuhay. Para sa anak ko, pagsapit ng gabi, dumating ang mga bisita at ang aking biyanang lalaki. Naroon din si Carlos, amoy ala na naman. Inihain ko ang nga pagkain sa mahabang lamesa. Binabantayan ng aking biyanang babae ang bawat galaw ko. Habang binubuhat ko ang isang mabigat na mangkok ng mainit na sabaw, sumabit ang malaki kong tiyan sa gilid ng lamesa. Nawalan ako ng balansa. Ang mainit na sabaw ay natapon sa mamahaling mantel na puti at bumasa sa ilang na kubyertos. Tumigil ang paikot ng mundo, tila bumagal ang oras habang nakikita ko ang paglapat ng mansa ng sabaw. Namumutla si Doña Carmela, walang naksasalita sa buong silid. 3 segundo, 5 segundo, bago sumabog ang bulkan. Wala ka talagang kwenta, hayop ka. Pati ang handaan ng nga ninuno natin ay sinira mo. Ina, patawad po, ako po ang ayos. Anong aayusin mo? Maliban sa malas ang dala mong bata, pati hapak kainan ay sinira mo. Nasalita ang kongresista mula sa kabilang dulo. Ingay ninyo, linisin na iyan agad. Lumapit si Carlos. Pula ang kanyang nga mata dahil sa ala at galit. Tiningnan niya ako hindi bilang isang tao, kundi isang insekto. Babae na nga ang inanak mo, pati paayos ng lamesa hindi mo magawa. Anong silbi mo? Tumango ako habang umiyak. Ako na ang maglilinis, patawad. Manahimik ka, sigaw niya. At sa isang iglap, iniangat niya ang kanyang kanang paa. Ang dulo ng kanyang makintab at matigas na sapatos na gawa sa balat ay dumiretso sa aking umbok na tiyan. Naramdaman ko ang kuryente na gumapang sa aking gulugot. Nawalan ako ng hininga. Pakbaksa ko sa sahig, tanging ang kaligtasan ng anak ko ang pumasok sa aking isipan. Ngunit sa halip na tumulong, lumapit si Doña Carmela at pilit akong itinayo sa pamamagitan ng paksabunot sa aking buhok. Parang mapupunit ang aking anit. Sino ka maglakaslok na magdala ng babaeng anak sa pamamahay na ito? Tuluyan nang nandilim ang paningin ko habang nararamdaman ang pag-agos ng maligamgam na likido mula sa aking ngahita. Dugo ng aking anak. Sa kabilang bahagi ng bahay, may isang taong nakasaksi sa lahat at nakahawak sa isang telepono, nangingini ang makamay. Ano kaya ang gagawin ng taong ito na 15 taon na nakayuko at walang kibo? Sa loob ng 15 taon, si Aling Nena ay naging anino lamang sa loob ng lalakihang pader ng mansyon. Narinig niya ang bawat sigaw, bawat iyak, at bawat hagupit ng kalupitan ni Doña Carmela. Ngunit kailanman ay hindi siya umimik, kailangan niya ng trabaho. Kailangan niyang mapakain ng pamilya sa probinsya. Subalit ng gabing iyo na marinig niya ang malakas na pabagsak ng aking katawan at daing ko para sa bata, may kung anong naputol sa kanyang pakataw. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipindot ang numero sa telepono. 3 beses siyang nakamali dahil sa labis na kaba. Pinahit niya ang pawis sa kanyang duster bago niya naitapat ang telepono sa kanyang tainga. Tulong! Parang awan niyo na! May babaeng buntis na binugbog dito. 9 na buwan na ang tiyan niya. Duguan siya. Saan po ang lokasyon ninyo? Tanong nang nasa kabilang linya. Pumikit si Aling Nena. Alam niyang sa pabikas niya nga tirahang ito tapos na ang kanyang pamamasukan. Baka pati ang kaligtasan niya ay manganib. Ngunit nangibabaw ang kanyang pagiging ina. Sa tirahan po ni Kongresista Antonio. Bilisan niyo po na mamakaawa ako. Binitiwan niya ang telepono at napopo sa sahig ng kusina. Nawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Wala na siyang pakialam kung ano ang mangyayari bukas. Ang mahalaga ay mailigtas kaming mag-ina. Sa labas ng bahay, mabilis na umaling-awngaw ang tunog ng sirena. Pula at asul na ilaw ang napaliwanag sa madilim na kalsada ng eksklusibong komunidad. Nakahiga pa rin ako sa malamig na sahig, halos mawalan ng malay. Binik ko ang kalabo ng pinto at ang nakukumaho ng gayaba.
Ano ang ingay na iyan? Sigaw ngang biyenan kong lalaki. Sasakyan ng pagamutan? Sino ang tumawa ng saklolo? Hindi kaya. Boses ng aking biyenang babae, punong gulat at hindi inaasahang takot. Bumukas ang malaking pinto ngang mention at pumasok ang nga tauhang tagapagligtas. Dala nila ang isang higaan. May humawa sa aking pulso at mabilis na nagsalita. Buntis, may matinding pinsala sa tiyan at patuloy ang pagdurugo. Dalhin na agad sa sasakyan. Habang inililipat ako sa higaan, nakita ko ang mukha ni Doña Carmela. Wala na ang kanyang tapang, namumutla siya nakanganga, tila hindi makapaniwala na may ibang tao na nakapasok sa kanilang kaharian. At sa di kalayuan, narinig ko ang tinig ng kongresista. Huwag kayong lalabas. Walang masasalita sa matao sa labas. Iyon ang huli kong narinig bago tuluyang nagdilim ang aking mundo. Akala niya ay kaya pa niyang takpan ang katotohanan. Hindi niya alam huli na ang lahat. Puting kisame, amoy ngang matapang na gamot na kakasilaw na ilaw. Nang imulat ko ang aking mga mata, naramdaman ko ang kirot sa buong katawan ko, ngunit wala akong pakialam doon. Agad na hinanak mga aking mga kamay ang aking tiyan, nandun pa rin ang umbo. Umagos ang aking luha. Mula sa isang maliit na makina sa gilid ng aking kama, narinig ko ang isang mabilis at malakas na tunog. Tuk 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 tuk, ang tibok ng puso ng aking anak, buhay siya. Lumaban siya. Patawat anak, patawat kung wala akong nagawa. Bulong ko habang walang tigil ang papatak na aking luha. Bumukas ang aso na kurtina at pumasok ang isang babaeng manggagamot. Matapang ang kanyang mata ngunit may nakatagong awa nang tumingin siya sa akin. Gising ka na pala, ligtas ang bata, ginang, mabuti na lamang at hindi direktang tumama ang puwersa sa kanyang ulo. Nakahinga ako ng maluwag. Maraming salamat po. Ngunit hindi ngumiti ang manggagamot. Tiningnan niya ang aking talaan at muling tumiti sa akin. Ang pasa sa iyong tiyan ay hindi gawa ng pakadulas o pakahulog. Ang hugis at lalim ng sugat ay malinaw na mula sa isang malakas na sipon ng sapatos. Sino ang gumawa nito sa iyo? Umiwas ako ng tingin, hindi ako makapagsalita. Paano ko sasabihin? Paano kung balikan nila ako? Isang makapangyarihang pamilya ang makakalaban ko. Baka kinabukasan ay wala na akong buhay. Hindi mo kailangang sumagot, patuloy ngang manggagamot. Ngunit bilang isang pinuno ng kalusugan, may sinumpaan akong tungkulin. Ang nakaso ng pananakit sa buntis ay automatikong inire-report sa mga autoridad. Tatawa akong pulis. Huwag po, napabangon ako ngunit napangiwis sa sakit. Natatakot po ako, makapangyarihan po sila, papatayin nila ako. Hinawakan ng magagamot ang aking balikat at marahang pinahiga ako. Huwag kang matakot. Wala silang kapangyarihan sa loob ng paggamutang ito. Oras na para matigil ang pangabuso nila sa iyo. Paglabas niya, naiwan akong nakatinggala sa kisame. Totoo ba ito? May taong handang lumaban para sa akin? Madaling araw na nang dumating ang nga alagad ng batas sa pagamutan. Isang batang babaeng investigador ang umupo sa tabi ng aking kama. May hawak siyang kwaderno at panulat. Ginang Clara, alam kong mahirap, ngunit kailangan mong sabihin sa akin ang lahat ng nangyari. Sa loob ng 3 taon, sinanay ko ang sarili kong manahimik. Ang pananahimik ang naging kalasa ko. Ngunit nang marinig ko muli ang tibok ang puso ng aking anak, napagtanto kong hindi ko na pwedeng itago ang katotohanan. Kung mananahimik ako ngayon, ang anak ko ang susunod nilang sasaktan. Huminga ako ng malalim at nasimulang magsalita. Sinipa ako ng asawa ko. Ang biyenan kong babae ang sumabunot sa akin habang nakadapa ako sa dugo. Dahil babae ang anak ko. Dahil hindi raw kailangan ng babae sa pamilya nila. 3 taon nila akong ginutong pinabayaan at tinuring na hayop. Bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay parang tinik na nabubunot sa aking lalamunan. Patuloy sa pagsusulat ang pulis, ang kanyang muka ay unti-unting napupunong galit.
Sino po ang tumawa sa inyo? Tanong ko. Ang kasambahay ninyo, si Nena, siya ang humingi ngang sa lolo. Napahagulgol ako. Si Aling Nena, ang tanging taong nabigay sa akin ng pagkain nung magabi na ako ay gutom na gutom. Itinaya niya ang kanyang kinabukasan para sa akin at sa aking anak. Habang nangyayari ito sa pagamutan, isang ibang klaseng bagyo ang tumatama sa mansyon ng Ma Antonio. Kumato ang nga pulis sa malaking tarangkahan ng kongresista. Lumabas ang biyenan kong lalaki, nakasuot pa ngang kanyang pantulo. Anong ibig sabihin nito? Bakit may mapulis sa pamamahay ko? May ula po ngang matining pananakit sa ngang inyong bahay. Isang buntis ang naging biktima. Kailangan po naming imbitahan ang inyong anak na si Carlos para sa investigasyon. Namula sa galit ang kongresista. Alam niyo ba kung sino ako? Ako si Kongresista Antonio. Isa itong simpleng hindi pakakaunawaan sa pamilya. Umalis na kayo! Pasensya na po, kagalang-galang na kongresista. Ngunit galing na po ang ulat sa pagamutan. Hindi na po ito pwedeng ipawalang bahala. Pumasok sa loob ang kongresista at agad na kinuha ang telepono. Tinawagan niya ang pinunongang kapulisan na madalas niyang kalaro sa mga larong pangmayaman. Happy! May matauhan ka dito sa bahay ko. Gawan mong paraan. Linisin mo ang gulong ito. Ngunit iba ang sagot sa kabilang linya. Pasensya na po, kongresista. Nakapasok na po ang ulat mula sa manggagamot. Kung pakikialaman ko ito, pareho tayong babaksak. Iba na po ang panahon ngayon. Ibinaksak ng kongresista ang telepono. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 20 taon na hindi gumana ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang titulo, ang kanyang pera ay walang silbi laban sa isang tawag mula sa isang matapang na kasambahay at isang tapat na manggagamot. Kinabukasan, sumikat ang araw na may dalang kakaibang liwanag. Pumasok ang tagapaalaga ng may sakit sa aking silid at binuksan ang telebisyon. Napanood niyo na ba? Ginang? Tanong niya. Napakunot ang nuko. Ang salamin ng telebisyon ay nagpapakita ng pamilya na malaking tarangkahan. Ang tarangkahan ng mansyon na naging kulungan ko. Napakaraming mamamahaya ang naabang sa labas. May mahawa na mikropono at kamera. Anak ng isang kilalang kongresista, inireklamo ng matinding pambubugbog sa kanyang buntis na asawa. Ayon sa ulat, sinipasatian ang biktima dahil lamang babae ang kanyang ipinagbubuntis. Nangini ang buong katawan ko, kumalat na ang balita. Ang sekretong itinatago ng pamilya Antonio sa Luem ang mahabang panahon ay nakalanta na ngayon sa buong bansa. Hindi na ako naiisa. Nakatingin na ang buong mundo sa kanila. Ano kaya ang gagawin ng palalong pamilyang ito ngayong nakaharap na nila ang husga at galit ng taong bayan? Kinabukasan, tila sumabo ang buong Maynila. Hindi na mapigilan ang pagkalat ng balita. Mula sa maradyo hanggang sa matelebisyon, ang pangalan ng pamilya Antonio ang laman ng bawat usapan. Ang dating tahimik na kasada sa labas ng kanilang mansyon ay napuno ng nga mamamahaya na may dalang makamera at matitingkat na ilaw. Sinubukan ng kongresista na lumabas upang magbigay ng pahaya. Suot niya ang kanyang formal na damit, ang kanyang muka ay pilit na ginagawang kalmado. Humarap siya sa mamamahayag nagsabing isa lamang itong maliit na hindi pa kakaunawaan sa loob ng pamilya ayusin nila ito ng tahimik. Ngunit hindi na matanga ang matao. Isang mamamahaya ang sumigaw at natanong kung totoo bang sinipa sa tiyan ang kanyang 9 na buwang buntis na manugang dahil lamang babae ang bata. Hindi nakasagot ang kongresista. Namutla siya at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay sa politika, tumalikod siya, umiwas sa mga tanong at naktago sa loob ng kanyang malaking bahay. Sa loob ng mansion, balisa si Doña Carmela. Hindi siya mapakali. Alam niyang may mga nakakabit na kamera ng seguridad sa kanilang sala at pasilyo. Ang makamerang ito ang mismong nagtala ng ginawa nilang kalupitan sa akin noong gabing iyon.
Pilit niyang binura ang lahat ng nakuhang larawan at video. Nangingini ang kanyang nga kamay habang kinakalikot ang makina hanggang sa tuluyan niya itong sirain. Akala niya kapag nabura niya iyon maliligtas na sila. Ngunit naging mabilis ang galaw nga alagad ng batas dahil sa matinding ingay ng taumbayan, nakakuha sila nga utos mula sa hukom upang haluhugin ang bahay, natakpan nila ang makinang sinira ni Doña Carmela. Hindi alam ngang matanda na kahit anong burahin niya, kayang ibalik ng mga eksperto ng kapulisan ang nga tinanggal na ebidensya sa tulong ng makabagong teknolohiya. Dahil dito, idinakda sa kaso ni Doña Carmela ang sadyang pagsira ng ebidensya upang patakpan ang isang krimen. Ang pamilyang dating tinitingala ay unti-unting nadudurot sa paningin ng buong bansa. Subalit ang pinakamatinding yukto ngang unos ay dumating ng halukayin ng nga investigador ang talaan ng kalusugan ni Carlos. Bilang bahagi ng pagsisiyasat, kailangan nilang alamin ang kondisyon ng aking asawa. At doon lumabas ang isang lihim na pilit ibinaon ni Doña Carmela sa napakahabang panahon. Napano ko iyon habang nakahiga sa aking kama sa pagamutan. Lumabas sa balita ang mga dokumentong napapatunay na si Carlos ay walang kakayahang makaanak. Bago pa man kami ikasal, alam na ito ni Doña Carmela. Lihim niyang ipinagamot ang kanyang anak sa iba't ibang dalubhasa sa labas nga lungsod. Ginamit niya ang ibang pangalan at nakbayad ng malaking halaga ng salapi upang walang makatuklas na ang kaisa-isang lalaking makmamana ng pamilya Antonio ay may ganitong kapansanan. Tumigil ang paikot ng aking mundo habang nakatingin sa telebisyon. Umagos ang luha sa aking mata hindi dahil sa sakit ng aking basa, kundi dahil sa labis na habdi nga katotohanan. Sa loob ng 3 taon, sinisi nila ako. Pinapunta nila ako sa mamanggagamot. Pinainom ngang kung ano-anong mapapait na gamot. Sinabihan nila akong walang kwentang babae. Ngunit ang totoo, alam nila mula pa sa simula na ang problema ay nasa anak nila. Alam ni Doña Carmela, alam ni Carlos, at pinanot lamang nila akong sisihin ang aking sarili gabi-gabi habang palihim ko silang iniyakan. Ginamit nila ako bilang panakip buta sa kahinaan ng kanilang anak upang hindi masira ang dangal ng kanilang pamilya sa mata ng lipunan. Niyakap ko ang aking tiyan. Kaya pala gano'n na lamang ang saya nila nang malamang buntis ako matapos ang mahabang panahon ng papagamot kay Carlos. Ngunit nang malaman nilang babae ang anak ko, parang nawalan ng saysay ang lahat ng pinahirapan nilang itago. Kaya gano'n na lamang ang put nila sa akin. Lumakas ang panawagan ng mga tao na kaysa ang buong bansa laban sa kanila. Dahil sa dami ngang sumbatan at galit ng taumbayan, napilitan ang samahan sa politika ng kongresista na bitiwan siya. Pinayuhan siyang kusang bumaba sa pwesto. Sa loob lamang ng 1 linggo, ang 20 taong kapangyarihan at yaman ng pamilya Antonio ay naglaho na parang bula. Si Carlos ay ikinulong dahil sa ginawa niyang pananakit. Si Doña Carmela ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Ang kongresista ay nawalan ng mukhang may haharap. Wala akong ginawa kundi magsabi ngang totoo. Ang batas at ang lipunan ang gumawa ng paraan upang bawiin ang lahat sa kanila. Isang hapon, tahimik akong nakatingin sa kisame ng aking silid. Naramdaman ko ang malakas na paksipo ng aking anak. Napangiti ako habang hinahaplos ang aking sinapupunan. Malapit na tayong lumabas dito, anak. Wala nang mananakit sa atin. Ngunit nabulabo ang aking paisip nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang tagapaalaga na may bakas ng kaba sa mukha. Ginang Clara, may gusto pong kumausap sa inyo. Pinipilit po niyang pumasok kahit pinipigilan namin. Bago pa ako makasagot, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng lumang damit. Magulo ang kanyang buhok, walang palamuti sa muha at ang kanyang balikat ay nakayuko. Tila tumanda siya na napakaraming taon sa loob lamang ng ilang araw. Si Doña Carmela. Huminto siya sa paanan ng aking kama. Nawala ang dating tapang sa kanyang mata. Puno ito ngayon ng takot at hiya. Dahan-dahan, lumuhod siya sa malamig na sahig ng pagamutan.
Ibinaon niya ang kanyang mukha sa gilid ng aking kama at nagsimulang humagulgol ng malakas. Clara, parang awa mo na, irong mo na ang kaso, nawasak na ang pamilya natin, maawa ka sa amin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, huwag mo lang kaming tuluyan. Tinitigan ko siyang nakaluhod sa aking harapan. Ang babaeng ginawa akong alipin sa loob ng 3 taon. Ang babaeng humila sa aking buhok habang ako ay nakahandusay sa sarili kong dugo. Ngayon, nasa aking pasil na mamakaawa na parang isang basahan. Ano kaya ang isasagot ko sa babaeng sumira sa aking pagkatao at natangkang pumatay sa anak ko ngayong hawak ko na ang kanyang kapalaran? Tinitigan ko si Doña Carmela habang nakasupsop ang kanyang mukha sa sahig ng aking silit sa pagamutan. Ang babaeng dati ay tinitinggala ko at kinatatakutan, ngayon ay nagmamakaawa na tila isang pulubi. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa bintana, ngunit mas malami ang pakiramdam sa aking dibdib. Wala akong naramdamang tuwa sa kanyang pakbaksak. Wala rin akong naramdamang awa. Ina, ang tanging salitang lumabas sa aking labi matapos ang mahabang katahimikan. Unti-unting inangat ni Doña Carmela ang kanyang mukha. Basang-basa ng luha ang kanyang pisngi. Pamilya ba kamo? Kailan niyo ba ako itinuring na pamilya? Nung ipinagluluto ko kayo kahit na mamanhid na ang aking mga binti? O nung sinabihan niyo akong walang kwentang babae dahil hindi ako makaanak kahit na alam niyo palang ang anak niyo ang may kapansanan? Hindi siya makasagot. Muling bumuhos ang kanyang luha. Gusto niyong irong ko ang kaso? Gusto niyong kalimutan ko ang gabing iyon? Itinuro ko ang aking malaking tiyan. Dito, humingi kayo ang tawad sa batang ito. Sa batang walang kamalay-malay na munti niyo nang patayin dahil lamang sa siya ay babae. Ibinaba niya muli ang kanyang ulo, halos humalik na sa malamig na semento. Patawad, paulit-ulit niyang usal, ngunit hindi ko na siya pinakinggan. Tinalikuran ko siya at humiga ng patag. Makakaalis na kayo, wika ko ng hindi lumilinggon. Wala tayong dapat pausapan. Narinig ko ang mabibigat niyang habang palabas kang silit, kasunod kang paksara kang pinto. Lumipas ang ilang araw, hindi na bumalik si Doña Carmela. Sa halip, isang lalaking nakasuot ng magarang barong ang dumating. Isa siyang abogado na ipinadala ng kongresista. May dala siyang isang kasunduan. Inialok nila sa akin ang 50 milyong piso. 50 milyon, isang halagang kahit kailan ay hindi ko kikitain kahit magtrabaho ako buong buhay ko. Kapalit nito ay ang aking pananahimik at ang pagpirma sa mga papeles upang mapawalang bisa ang aming kasal ni Carlos. Tinitigan ko ang makapal na dokumento. Para sa kanila, lahat ng bagay ay may katumbas na halaga. Inisip nila na ang 3 taong kalupitan ang pangalipin at ang pagtatangka sa buhay ng aking anak ay mababayaran ng pera. Kinuha ko ang panulat. Tainingan akong abogado. May nakapaskin ng ngitingang tagumpay sa kanyang labi. Akala niya ay nasilaw ako sa salapi. Ngunit sa halip na pumirma sa kasunduan para sa pera, isinula ko sa isang blankong papel ang aking kondisyon. Wala akong hinihinging kahit isang kusi. Iwan ko ang lahat. Hinihiling ko lamang ang buong karapatan sa aking anak at ang mabilis na paghihiwalay namin ni Carlos. Ibinigay ko ang papel sa abogado. Nawala ang kanyang ngiti. Hindi siya makapaniwala na tatanggihan ko ang ganong kalaking halaga. Ngunit para sa akin, ang halagang iyon ay may bahid ng dugo ng aking anak. Hindi ko kayang ipakain sa aking anak ang perang nang galing sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Nang hapong iyon, isang pamilyar na mukha ang bumisita sa akin, si Aling Nena. May dala siyang prutas, hiwa-hiwang mangga sa isang maliit na lalayan. Ngumiti siya sa akin, ngunit may lungkot sa kanyang mata. Umalis na ako sa mansyon. Clara, bungat niya habang inilalapa ang prutas sa mesa. Napasa na ako ng sulat ng pagbibitib.
Nabigla ako. 15 taon siyang nanilbihan doon. Paano ang pamilya niya sa probinsya? Bakit po ninyo ginawa iyon? Tanong ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ko kayang manatili sa isang bahay na puno ng demonyo. Matapos kong tumawa ng saklolo nung gabing iyon, alam kong hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Kinausap na ako na magapulis, magsasalita ako Clara. Sasabihin ko ang lahat ng nakita ko, lahat ng rinig ko sa loob ng 3 taon na pamamalagi mo ron. Hindi ka nag-isa sa laban na ito. Niyakap ko ng mahigpit si Aling Nena. Siya ang tumayong ina ko sa loob ng bahay na iyon at hanggang ngayon siya pa rin ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kinabukasan, bumukas ang pinto ng aking silid. Akala ko ay tagapag-alaga lamang, ngunit nang makita ko ang taong nakatayo sa hambangang pinto, tumigil ang paktibok ng aking puso. Nakasuot siya ng kupas at lumang polo, hawak ng kanyang kanang kamay ang isang tungkot na yari sa kawayan. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw, puno ng malalalim na kulubot. Ang aking ama, Clara, anak ko. Nangingini ang kanyang boses. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng aking luha. Pilit akong bumangon mula sa kama kahit kumikirot ang aking tiyan. Sinalubong niya ako at niyakap na napakahipit. Amoy araw siya, amoy lupa, amoy probinsya, amoy ng tunay na tahanan. Tay, patawad po, humahagulgol kong sabi habang nakabaon ang aking muka sa kanyang balikat. Nagsinungaling po ako, hindi po totoo na mabait sila sa akin. Patawad kong itinago ko sa inyo. Hinagot niya ang aking laikot. Ang kanyang magaspang at makalyong kamay ay tilagamot na napapawi sa lahat ng sakit ko. Walang kasalanan ang anak ko, bulong niya habang umiyak din. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil wala akong nagawa para protektahan ka. Wala akong yaman para ipatanggo ka. Matapos ang 1 buwan sa pagamutan, tuluyan na akong nakalabas. Tinulungan ako ng aking ama na dalhin ang aking nga gamit. Isang maliit na bag lamang ang dala ko. Ito ang nga damit ko bago ako ikasal. Wala akong kinuha ni isang gamit mula sa mansyon ni Carlos. Gusto kong iwan ang lahat ng alaala na lugar na iyon. Ang tanging bitbit ko lamang pawi ay ang batang nasa aking sinapupunan. Bumalik kami sa aming maliit na kubo sa probinsya. Gawa lamang sa sawali at kawayan ang aming bahay. Ang sahig ay kawayan din, walang malambot na kama, walang mamahaling palamuti. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, nakatulog ako ng mahimbing. Walang pangamba, walang takot na may maninigaw sa akin kinaumagahan. Tuwing umaga, ipinagluluto ako ng aking mga mainit na sabaw na may halong malunggay na pinitas niya mula sa aming bakuran. Ito raw ay pampalakas upang maging malusok ang bata sa aking tiyan. Kahit mahina na ang kanyang matuhod, nakikita ko ang saya sa kanyang mamata habang inaalagaan ako. Eksaktong 2 linggo matapos kaming umuwi, hating gabi, nakaramdam ako ng matinding hilap sa aking tiyan. Parang pinipilipit ang aking balakang, pinagpawisan ako ng malamig. Tay, sigaw ko mula sa aking higaan, manganganak na po yata ako. Nagising ang aking ama, nakukumaho siyang bumangon. Kahit pa'y kaika, mabilis siyang lumabas upang humingi ng tulong sa aming kapitbahay na may lumang sasakyan. Binuhat nila ako papunta sa pagamutan sa bayan. Bawat lubak sa kalsada ay napapalala ng sakit sa aking tiyan. Ngunit paulit-ulit kong hinihimas ito. Malapit na anak, malapit na. Sa loob ng silid paanakan, naramdaman ko ang pinakamatinding sakit na naranasan ko sa buong buhay ko. Ngunit kaiba sa sakit ng sampal at sipa na naranasan ko noon, ang sakit na ito ay may kasamang paasa. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas. Isang malakas na iya ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Uha! 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 Isang babae ginawika nga kumadro na habang nililinis ang bata at ipinapatong sa aking dibdib. Tinitigan ko ang maliit at pulang mukha ang aking anak. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom. Umiyak siya ng napakalakas. Napangiti ako habang umiyak. Ikaw ang batang ayaw nilang mabuhay.
Ngunit nandito ka, lumaban ka. Hinawakan ko ang kanyang munting kamay, pangangalanan kitang tala dahil ikaw ang liwanag ko sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Pumasok ang aking ama sa silid. Nang makita niya ang kanyang apo, hindi niya napigilan ang pagluha. Lumapit siya at marahang hinaplos ang pisngi ni tala. May apo na ako, bulong niya, punong galak. Sa tagpong iyon, buna ang aking pamilya. Wala man kaming pera, buo naman ang aming pagmamahal. Lumipas ang isang buwan. Mabilis na lumaki si tala. Mayos na rin ang aking kalusugan, isang hapon naubusan kami ng gatas. Kinuha ko ang aking lumang pitaka, ang parehong pitaka na ginamit ko panong nasa mansyon ako. Binuksan ko ito upang hanapin ang ilang barya na natitira mula sa ipon ng aking ama. Habang kinakapa ko ang ilalim ng pitaka, may nahawakan akong isang nakatuping papel. Matigas ito at may pakagaspang. Kunot-no kong hinila ang papel palabas. Ito yung nilukot at itinapon ni Doña Carmela sa basurahan noong pinagalitan niya ako ang tiket sa loterya ang kaysa isang bagay na binili ko para sa sarili ko sa halagang 20 piso. Hindi ko ito napansin at nakalimutan ko ng tuluyan dahil sa dami ng mga nangyari. Tinitigan ko ang 6 na numerong nakaimprenta sa papel. Wala namang mawawala kung aalamin ko kung nanalo ito. Nang pumunta ako sa tindahan sa bayan para bumili ng gatas, nakiusap ako sa tindara kung pwede kong ipasuri ang lumang tiket na hawak ko. Inilagay niya ang papel sa makina. Tumuno ito ng malakas. Nanlaki ang nga mata ng tindera habang nakatiti sa makina. Tumingin siya sa akin, bumalik sa makina at muling tumingin sa akin. Namumutla siya. Anong nangyari sa papel na ito bakit ganyan ang naging reaksyon ng tindera? Ginang, nangingini ang boses ng tindera habang nakatiti sa makina ng loterya. Tumama kayo. Kayo ang nanalo ng pinakamalaking pabuya. Napatulala ako, tila umurong ang aking dila, makano po 75 milyong piso. Nalambot ang aking matuhod at napaupo ako sa isang silyang kahoy sa gilid ng tindahan, 75 milyon. Ang 20 pisong nilukot at itinapon ni Doña Carmela sa basurahan. Ang 20 pisong tinawa niyang basura at sinabing sumisira sa dangal ng kanilang pamilya. Ngayon, ang basurang iyon ang mabibigay sa aming ang bagong buhay ng aking anak. Umuwi ako ng lutang ang isipan. Nang makita ko ang aking ama na nagwawalis sa aming maliit na bakuran, hindi ko na napigilan ang pagkagulgol. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tay, nanalo tayo. Hindi na tayo magugutom. Mapapagamot na natin ang gatuhod ninyo. Binitawan ng aking ama ang walis tingting, tiningnan niya ang hawak kong kapirasong papel, matagal siyang tumitik sa langit, humihikbi at napasalamat sa kaluluwa ng aking yumaong ina. Alam niyang ito ang sagot sa lahat ng aming pagdurusa. 3 taon na ang lumipas mula ng araw na iyon. Si Tala ay isa ng masigla at maluzo na bata. Madalas siyang tumatakbo sa aming malawak na bakuran, naghahabol ng paru-paru at napupuno ang paligid ng kanyang matamis na halaha. Hindi ako bumili ng mansyon. Natutunan ko mula sa aking naging karanasan na ang mansyon ay isang napakalaking kulungan na gawa sa ginto kung saan walang puwang ang tunay na pagmamahal. Sa halip, nagpatayo ako ng isang maluwag at simpleng bahay na bato sa aming probinsya. Ginamit ko ang bahagi ng upang magbukas ng isang maliit na kainan sa kanto ng aming bayan. Nagtitinda ako ng mainit na lugaw, pansit at sariwang lumpia. Masaya ako tuwing naririnig ko ang kwento ng aking suki sa araw-araw. Ito ang buhay na ninanais ko, simple ngunit may kapayapaan. Ang aking ama ay nakapagpagamot na sa mga dalubhasa. Hindi na siya umiika-ika at hindi na niya kailangan ng tungkot. Madalas niyang hawa ang maliit na kamay ni Tala habang naglalakad sila patungo sa pamilihan. Ang makita silang makasama at nakangiti ang pinakamahalagang kayamanan ko.
Si Aling Nena ay madalas bumisita sa amin. Tuwing darating siya, may dala siyang isang supot ng mga hino na mangga at hinihiwa niya ito ng maliliit para kay Tala. Dito na rin siya sa aming bayan na nirahan at nagpatayo ng sarili niyang maliit na tindahan mula sa tulong na ibinigay ko sa kanya bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa aming buhay. Paminsan-minsan nakakarinig ako ng balita mula sa Maynila tungkol sa pamilya Antonio. Si Carlos ay nahatulang makulong sa pambansang bilangguan sa Muntinlupa dahil sa ginawa niyang matinding pananakit sa akin. Walang nagawa ang kanilang pera upang isalba siya sa batas. Si Doña Carmela ay tuluyan nang nawala sa sarili dahil sa damingang kasong isinampalaban sa kanya at sa sunod-sunod na pagkalugingang kanilang mga negosyo. Madalas daw itong nakikitang nakatulala at kinakausap ang sarili. Ang dating makapangyarihang kongresista ay hindi na makalabas ng bahay dahil sa labis na kahihiyan at patong-patong na utang sa nga taong tinalikuran siya. Ang kanilang napakalaking mansyon, ang bahay na naging saksi sa aking maluha, ay kinuha ng bangko at ngayon ay inabandona na balot ng matataas na damo at kalawang. Tiningnan ko ang ason na kalangitan. Naisip ko ang napakalaking biro ng tadhana. Ang mayamang pamilyang natangkang bumili ng aking katahimikan gamit ang 50 milyon ay nawalan ng lahat ng yaman at dangal. Samantalang ang isang hama na babaeng pinalayas at walang dala kundi ang batang na sa kanyang sinapupunan ay binigyan ng tadhana ng labis-labis na biyaya mula sa isang niluko na 20 pisong papel. Habang pinamamasdan ko ang aking anak na nakangiti alitas sa aming tahanan, isang katanungan ang patuloy na naglalaro sa aking isipan, lalo na tuwing naisip ko ang malagim na sinapit ng pamilyang sumira sa akin. Kung kayo ang nasa kalagayan ko at hawak ninyo ang ganitong kalaking biyaya at tahimik na o may masuga sa nakaraan na kahit kailan, ay hindi mabubura na kahit anong halaga ng salapi at paghihigantingan tadhana.